Good AM or PM po sa inyong mga kapasta. May experience ako na matagal ko na rin gustong ikwento. Tawagin niyo na lang po akong Makena, Tubong Leyte. Munti ko na pong mapatay ang sarili kong pamilya. Pero bago po ninyo ako husgahan, sana pakinggan niyo po ang buong kwento. March 2017 noon, magtatanghali. Nagluluto ako ng tanghalian para sa mga anak ko, tsaka para sa magulang ko na nasa amin tumutuloy. Noong umaga pa lang pagkagising ko, kumikirot na ang ulo ko, masama na talaga ang pakiramdam ko. Pero kahit ganoon, gumawa pa rin ako ng gawaing bahay tulad ng paglalaba, paglinis ng banyo at sa buong bahay. Kasi linggo noon eh. Uminom lang ako ng paracetamol tsaka nagpatuloy na sa gawain. May maliit na pinagkakakitaan din ako, which is yung bilihan ng ukay-ukay. Kaya hectic ang buong araw ko. Yung tipong hindi pwedeng magpahinga ng buong araw. Kahit na masama ang pakiramdam ko, nag-request ang mama ko na paksiw daw ang ulam namin, kaya nagluto ako. Yung paningin ko habang nagluluto iba na talaga. Blurry na siya at hilong-hilo na ako na parang lumilindol ang paligid. Umuupo lang ako ng 5 minutes. Ang pagkakamali ko, dahil na rin masama ang pakiramdam ko, hindi ko halos ma-process yung ginagawa ko. Parang gumagalaw na lang ako para matapos lang yung pagluluto. Hindi ko alam na imbes na suka ang mailagay ko sa niluluto kong paksiw, bleach pala yung inabot ko at papikit-pikit na ibinuhos ko. Hindi ko na alam na ganun palang nagawa ko. Pagkatapos ko pala na maglinis ng banyo, imbes na sa ilalim ng cabinet ilagay yun, ay nasama ko pala sa lagayan namin ng condiments. Hindi na gumagana ang isip ko. Plano ko lang talagang tapusin ang pagluluto ko para makakain na ang mga anak ko. Pagkatapos kong lutuin yung paksiw, na hindi ko alam na nalagyan ko pala ng bleach, kumuha na ako ng lalagyan para masalin ang ulam. Pagbalik ko, nakita ko talaga parang biglang nagising buong diwa ko nang makita ko na umangat yung kawali na may lamang paksiw at tumaob lahat ng laman dun sa tiles. Kumakabog ng mabilis ang puso ko kasi sinong hindi matatakot? Imposibleng iangat ng hangin yun. Nakita ko talaga ng umangat pero wala namang nag-angat at sinadya na itapon yun. Dun pa lang sa pagkakataon na yun na nakita ko yung mga condiments na ginamit ko. Na-realize ko bigla na ginamit ko pala yung bleach sa ulam nang hindi ko alam. Napaiyak po ako nang makita ko yun. Malaking kasalanan pa sanang magagawa ko. Sa totoo lang po, ilang beses nang naikukwento ng mama ko na may multo daw sa tinitirhan namin. Pero yung mga multo daw na yun ay hindi naman naninindak. Basta ay rerespetuhin din sila. Hindi naman ako naniwala noong una dahil never ko silang naramdaman sa bahay namin. At sa experience ko na yun, napatunayan ko talaga na mababait ang mga kasama namin sa bahay na hindi namin nakikita. Hindi ko ma-imagine na muntikan ko nang lasunin ang buong pamilya ko nang hindi sinasadya. Salamat na lang din sa multong tumulong. Hi Shadow Weavers! Pangalan ko po ay Wela. Unang-una po sa lahat, wala po akong third eye. Bago itong experience ko ay wala po akong experience kung saan nakakita ako ng multo. Pero matatakutin ako kasi lumaki ako kasama yung mga pinsan ko na mas matanda sa akin. Palagi kasi nila akong tinatakot na may multo daw sa ilalim ng kama ko. Dahil po bata pa lang ako noon, naging matatakutin ako. Natatakot din ako kapag sinasabi ng mga pinsan ko na palagi ko raw kasama si mama. Palagi daw nakasunod sa akin. Kahit alam kong binibiro nila ako, natatakot pa rin ako. Baby pa lang kasi ako noon nang mawala ang mama ko. Sa mga picture ko lang po siya nakita. First time naming mag-outing sa Baler Aurora, nakalimutan ko na po yung pangalan ng resort. Basta marami siyang malalaking bato. Sinabihan ako ni Papa na wag raw akong lalayo. Doon lang daw ako sa mga bato dahil hindi ko kayang suungin na mag-isa yung tubig kasi nga ang lalakas ng mga alon. Lalo na sa edad ko noon na 11 taong gulang, hindi ako marunong lumangoy. Yung alon ay bumabanda doon sa bato. Feel ko naman safe ako kasi hindi lang naman ako ang tao sa kabilang bato. May mga nagpipicture habang nakasuot ng bikini tapos nandun din yung mga ate kong pinsan
na umaakyat sa mas mataas na bato. Hindi ko napansin na may mataas na alon na sumakop dun sa batong tinutungtungan ko. Nahihila ako ng alon at ang malala, hindi ako napansin ng mga ate kong pinsan na busy magpicture sa taas ng bato. Sinubukan kong sumigaw pero lalo akong nakalunok ng tubig. Naramdaman ko na lamang na parang kinakain ako ng tubig. Nawawalan na ako ng hininga. Nasa point na ako na alam kong malulunod na ako, na doon na ako babawian ng buhay. Parang nag-flashback yung mga memories kasama ang mga ate kong pinsan. Naramdaman ko na parang may taong humihila sa akin paahon. Lambot na lambot buong katawan ko. Papikit-pikit na ako ng isang pako nang sumagip sa akin doon sa bato. Bago tuluyang pumikit yung mata ko, nakita ko na babae ang sumagip sa akin. Baka yung nagpipicture doon sa kabilang bato. Pero yung babae, naka-duster na red siya. Ngumiti siya sa akin bago lumakad palayo. Narinig ko pang sumigaw ang mga pinsan ko at lumapit sa akin. Doon na ako nawala ng malay. Pagising ko, nasa cottage na ako. Lumapit lahat sa akin pati si Papa. Nakita pala ng mga pinsan ko na nalulunod na ako. Ang problema, hindi sila makababa agad dahil ang taas ng bato kung saan sila nakatayo. Pagkababa daw nila, nakita na akong nakahiga sa bato. Hindi nila nakita kung sino ang sumagip sa akin. Tinatanong nila kung nakita ko daw ba para mapasalamatan namin. Medyo masakit pa ang ulo ko kaya hindi pa masyadong nagsisink in sa akin na nalunod ako. Mga ilang oras na alala ko yung mukha ng babaeng sumagip sa akin. Napagtanto ko na pamilyar yung itsura ng babae. Pagka-uwi namin sa bahay, naghalukay ako ng mga photo album namin at doon ko nakita ang babaeng nakasuot ng pulang duster na may hawak na baby. Ang baby na hawak ay ako at ang babae ay ang matagal nang pumanaw na nanay ko. For the first time naiyak ako. Kahit kailan hindi ako umiyak para sa mama ko dahil hindi ko naman siya naabutan. Hindi ko naramdaman ang magkaroon ng ina. Pero nung malaman kong pinoprotektahan pa rin ako ng mama ko kahit na wala na siya, yun ang nagpaiyak sa akin. Pwede palang mamiss mo ang isang tao kahit hindi mo pa nakikita. Itong experience ko po ay nangyari noong nag-check-in ako sa isang low rating na hotel sa Chicago. 1-star rating lang siya. Para sa kaalaman niyo po, sinadya ko talaga na sa mababang rating na hotel ako magstay kasi mas mura doon. Since hanggat makakaya, gusto ko talagang makatipid habang nagta-travel. Ako nga po pala si Vika. Ang dami kong nabasa na rating na madumi daw yung room tsaka ang CR. Ang nakakatakot pa daw ay may crack yung mga dingding. Wala naman sa isip ko na magkakaroon ako ng masamang experience doon. Kasi kung alam ko lang, edi sana hindi ako nang hinayang sa pera na matitipid ko. Heto na nga po ang nangyari. Mga 10 PM tulog ako agad. Kasi maagang schedule para puntahan ko yung nasa listahan ko. Hindi ko pinatay ang ilaw kasi syempre mag-isa lang ako. Takot din naman ako. Na-feel ko po talaga na parang may tumatalon-talon sa kama. Akala ko nananaginip lang ako. Hindi pa kaagad ako bumangon. Sumunod ay na-feel ko na may maliit na paang tumatapak sa hita ko. Tapos ang ikinagulat ko ay may kamay na kumakalabit sa akin na parang ginigising ako. Nanayo ang mga balahibo ko sa batok. Pagkabangon ko, nahagip ng paningin ko ang isang batang babae na nakasuot pa ng Lolita dress. Tinuro niya muna yung pinto bago mabilis na tumakbo papasok sa CR. Kung alam niyo lang po yung kaba na naramdaman ko. Bakit may bata sa loob ng kwarto ko? Kahit na natatakot ako, una kong chinek yung CR. Wala akong nakitang bata. Pinuntahan ko naman yung pinto. At dun ko lang napansin na nakalimutan ko palang ilak yung pinto. Yun pa naman ang bilin sa akin ng mama ko. Lagi ko raw ilak ang pinto sa hotel. Lalo na't makakalimutin talaga ako. Pagkalak ko, hindi pa rin maalis sa isip ko yung bata na bigla kong ginising. Tapos po wala pang 1 minuto matapos kong mailak yung pinto. Grabe ang gulat ko kasi biglang may kumakalampag sa pinto ko. Tapos sinusubukang pihitin yung doorknob. Laking pasasalamat ko na nailak ko yung pinto
Kung hindi ay baka napasok na ako habang natutulog ako ng kung sino mang nangangalabog. Mga ilang minuto huminto na yung pagkalabog. Gusto ko na talagang mag-check out ng time na yon at humanap na lang ng ibang matutuluyan. Pero masyado ng gabi, baka paglabas ko, nakabantay pala yung nangangalabog. So hindi po ako nakatulog. Pinalipas ko hanggang mag-umaga nang makaalis na ako. Buong magdamag syempre takot na takot ako. Pero unti-unti ko ring nauunawaan na baka ginising talaga ako ng batang multo dun sa kwarto para ipaalala na ilak ko yung pinto. Kasi alam niyang may parating na kapahamakan. Kasi sa pagkakatanda ko, tinuro niya muna talaga ang pinto bago tumakbo sa CR. Pag-check out ko sa hotel, dun ko nalaman na napasukan pala yung katabi kong room. Lasing daw yung lalaking pumasok. Hindi naman sinabi sa akin kung anong ginawa ng lalaki sa babae. Pero nakita kong may mga pulis. Salamat na lang talaga dun sa batang multo na tumulong sa akin. Kumusta po kayo mga kapasta? Excited po akong ibahagi sa inyo itong kwento ko. Batiin ko lang po saglit ang pamilya ko dito sa Cavite. Lagi pong naka-on ang notification bell namin. Pia na lang po ang itawag niyong pangalan ko dito. Hindi ko talaga makakalimutan itong experience na maririnig niyo ngayon. Elementary student pa lang ako nung mangyari ito. Alam niyo po di ba noon, ang mga estudyante ang daming mga libro na daladala. Kaya ang laki ng backpack ko, Barbie design pa siya. Hindi ko noon ugali na alisin yung mga libro ko sa bag ko pagka uwi ko. Kaya ang ginagawa ko, daladala ko araw-araw yung 6 na libro sa bag, tsaka yung mga notebook ko sa iba't ibang subjects. Iba kasi dapat yung libro na gagamitin sa tanghali at sa gabi. Pero dahil tamad ako magpalit nung bata ako ay lahat ay dala ko na. Ang tawag nga sa akin ng pamilya ko noon ay bulinggit. Kasi naman mas malaki pa daw tingnan ang backpack ko kaysa sa katawan ko noon. Ang school namin noon ay walking distance lang naman, kaso kailangan pang tumawid ng kalsada. Kaya nung una hinahatid at sundo ako, pero kalaunan, ako na lang ang umuuwing mag-isa kasi kaya ko naman na. Naturuan na akong tumawid. Hapon po yun, uwian na namin noon. Habang naglalakad ako pa uwi, naramdaman ko na mas lalong bumigat yung bag na daladala ko. As in sobrang bigat na napakuba ako bigla. Patawid na sana ako noon sa pedestrian lane. Akala ko may classmate ako na biglang sinakyan yung likod ng bag ko. Paglingon ko wala namang tao sa likod. Tapos narinig ko na lang na may nahulog. Pagtingin ko sa ibaba, napakunot ako ng noo. Kasi lahat ng libro ko pati notebook ko nahulog sa lapag sa di malaman na dahilan. Hindi ko alam kung paano nangyari yon kasi paano naman yun. Sinara ko naman maigi ang bag ko. At kahit pa nakabukas ang bag ko, hindi naman yung kusang mababagsak ng ganun-ganun lang. Buti sana kung sinuot ko ng pabaliktad ang bag ko. Pero hindi naman po. Wala rin namang ibang tao na nantrip sa akin at binuksan ang bag ko. Lumingalinga ako sa paligid, pero ang nakita ko lang ay ang mga taong naglalakad. Habang pinupulot ko yung mga libro ko at notebook, mga ilang segundo lang, narinig kong may mga sumigaw. May nagsalpukan kasing motor at tricycle sa kalsada na tatawiran ko sana. Ang bilis ng kabog ng puso ko. Kung hindi pa nalaglag ang mga libro ko, baka kasama ako doon sa nasagasaan. Kasi may mga nasugatan ng malala dahil sa nangyari. Napalingon ako sa likuran ko kung may tao ba. Nawala na rin yung pakiramdam ko na may mabigat sa likod ko. Ang emosyonal nga ng mama ko nung naikwento ko sa kanya pag uwi ko. Sabi niya may tumulong daw sa akin. Sabi ko sino naman kaya? Tao ba siya? Ang sabi lang ni mama na mukhang mabait na multo daw yun. Yun ang nagligtas sa akin. Mukhang alam daw nito na may masamang mangyayari kaya iniligtas ako. Ako po si Vanessa ng Caloocan City. Hello po sa inyong lahat. Ikinagagala ko pong makapag-share ng kwento sa inyo. Kwento ito ng papa ko noong naranasan niya pong magtrabaho bilang truck driver po sa parte ng Visayas. Ito po ay kwento bago pa makilala ang mama ko. So wala pa po ako nito nung nangyari ito.
na ikikwento lang talaga sa aming magkakapatid ni Papa. Sabi niya kasi, hindi raw lahat ng multo ay masasama. Meron daw na kaluluwa na tumutulong pa raw sa mga tao. Kaya kailangan daw naming respetuhin ang mga nilalang kahit hindi namin nakikita. At napatunayan niya po sa amin yun na magkwento po siya sa amin. Kwento ni Papa ko, gabi na daw noon. Ang dinadaanan ng truck niya dire-diretso sa mapuno at halos walang mga kabahayan. Nakakatakot nga daw ang daan kasi walang mga street light. Kung meron man, mga piling kanto lang ang meron. Sabi pa ni Papa, ihing-ihi na nga raw siya pero grabe ang pagpipigil niya kasi natatakot siya na huminto. Ang katakot-takot pa raw na nangyari ay parang umiikot lang sa isang lugar si Papa. Pabalik-balik daw siya sa isang lugar kahit na sa tingin niya naman ay tama ang dinadaanan niya. Ilang oras na daw siyang nagpapaikot-ikot. Nakakaramdam na si Papa ng takot kasi gabing-gabi na at wala pa siyang ibang mapagtanungan. Hindi siya makalabas dun sa mapunong lugar. Nakakatawa man daw isipin pero sa sobrang takot niya na maligaw ay binaliktad daw ni Papa ang t-shirt niya at sinabayan pa ng pabulong na dasal. Ilang sandali, napapreno si Papa nang makakita ng matandang babae na sumulpot galing dun sa damuhan. Pumara kay Papa na parang pinapahinto siya para isakay. Huminto naman si Papa. Nagdalawang isip daw si Papa na pasakayin ito pero naawa din naman si Papa kasi matanda na at inabot pa ng gabi doon. Kahit na medyo nagtaka si Papa kung ano ang ginagawa ng matanda sa damuhan. Habang nasa biyahe ay nakakausap pa daw ni Papa ang matanda. Natanong ni Papa kung saan galing ang matanda. Pero ang sabi lang nito, may kinuha lang daw doon. Wala na raw masakyan, kaya mabutit nakita daw si Papa. Sabi naman ni Papa, pakiramdam niya daw ay naliligaw siya. Ang wika naman ng matanda, kapag naliligaw daw sa isang lugar, ay bumusina ng 2 beses para ipaalam na may dadaan. Ang matanda din ang nagtuturo ng daan kay Papa. Biglang napansin ni Papa na kakaiba yung matanda. Kasi yung isang paa nito ay putol at umaagos pang dugo. Noon na napakiramdaman ni Papa na hindi tao ang kasama niya. Nanginig pa daw si Papa habang nagmamaneho. Pero matapos ang ilang minuto, napansin ni Papa na tama na yung daan na tinatahak niya. Hindi na siya ulit pumaikot-ikot sa isang lugar at napunta na siya sa sementadong kalsada. Nang makaalis na si Papa dun sa mapuno at ngarang na daan, napansin niya na wala na yung matandang babae sa tabi niya. Nakaramdam daw ng takot si Papa. Pero mas nakaramdam siya ng kapanatagan na ligtas siyang makababalik. Siguro nga raw ay nais lang ituro ng matanda sa kanya ang daan upang hindi na siya maligaw.